Hello mga kananay! So for today's video ay gagawa naman tayo ng chicken inasal. Para sa party nga pala ng manok na gagawin natin ay bumili ako ng leg quarter. Mga 7 piraso nga to para nga kako tigi-tigisa kami dito sa bahay. So ang una kong ginawa ay nilinis ko, tinanggal ko yung mga excess na taba-taba kasi may paggagamitan pa tayo niyan mamaya. Ginilit-gilitan ko lamang nga yung mga hita ng manok natin para nga kako tumalab hanggang sa buto pag binabad na natin siya. At tapos ay pinagtatanggal ko na rin yung mga bandang puwet, excess na taba ulit, dun sa parte ng manok natin. At para naman sa pambabad natin ay nagdiktik ako ng pinong-pinong luya. Siguro mga 1 buong luya to. Tapos bawang. Nagpiga rin ako ng 10 pirasong kalamansi. Yung pigam-pigam-piga talaga para ma-extract talaga yung katas niya. At habang nagpipiga nga tayo ng kalamansi ay shoutout ko na rin si Ren Marihoson Bayan na nagbigay sa akin ng sekan at kamote. At si Joey Leslie sa Korea. O yan Ren ha, sana happy ka na. Dito rin nga ay gagamit tayo ng tanglad. Mainam na dikdikin natin siyang mabuti para lumabas ang totoong katas at lasa niya. At bilang pampalasa, syempre hindi mawawala ang asin at paminta. Maglagay din tayo ng brown sugar. Ako kasi tansya-tansya na lang sa amount na ilalagay ko. At naglagay din ako ng lemon soda, mga 1 cup at 1 cup ng suka. At imekos-mekos na natin to mga insan. At ililipat ko rin siya dito sa ziplock na plastic. Wala lang kasi parang feeling ko lang mas malasa yung mga minamarinate ko pag dito ko sila nilalagay. Bale, ito nga pala mga manok natin ay ibababad natin overnight para lalong mas matalab yung mga pampalasa na nilagay natin. At mabuti rin na seal talaga yung plastic na paglalagyan natin at wala mga excess air sa loob. At pagkatapos sa freezer na overnight. Fast forward nga kinabukasan, for our basting sauce ay nagtunaw naman ako ng kalahating cup na butter na nilagyan ko na ng atswete. Bali magic atswete nga pala ang nilagay ko dito. Ganyan lang gagawin natin. Tutunawin lang natin yung butter kasama ng atswete, then lagyan natin siya ng asin, halu-halu-haluin lang. At para maramdaman nga natin ang totoong lasa ng inasal ay gagawa din tayo ng chicken oil. So bali yung mga balat nga pala na to ay inipon ko pa sa mga previous kong binibili na manok. Tinatabi ko yung mga excess na balat. Ganun lang din, lalagyan natin siya ng atswete para medyo pumula at gumanda yung kulay. And then hintayin nating matunaw ang taba at magmantika. At eto nang, syempre hindi lang chicken oil ang magagawa natin. Bali double purpose din to. Meron na rin tayong instant chicken skin. Pero hinay-hinay lang sa pagkain nito ha. Ay nako, baka tumaas ang kolesterol mo. At magumpisa na nga tayong mag-ihaw. Ito na yung ginawa nating basting sauce na ipapahid natin mamaya habang iniihaw natin yung manok. Antimano pagsalang ay nagpahid na tayo ng basting sauce natin. At nako, kitang-kita mo naman ang usok. Yung amoy ng usok na nakakagutom. Yung iniisip mong makakailang rice kaya ako na naman nito. Diba, Chengwa? Pagkalipas ka ng mahigit 30 minuto ay luto na yung mga manok natin. Ayan, at kitang-kita mo naman na napakaganda ng pagkakaluto ni Ate Gina. Shoutout sa'yo, te. And syempre, there's more. Gagawa din tayo ng soup na gaya ng nakikita natin sa famous na chicken inasal na kinakainan natin. Dito nga nagpakulo lang tayo ng tubig at pinatalbog na natin yung kamatis at sibuyas. Tapos pag kumukulo na ay lagyan mo na ng sili. At yung instant na nor sampalok na nabibili sa tindahan. At syempre, konting asin at betchin pampalasa. At magigisa din tayo ng bunga ng sayote. Eka ako nga para may partner namang gulay dito sa manok natin. So ayan nga, ang sinahog ko lang ay longganisang bawang. Tapos sibuyas, kamatis. At konting bawang na rin. Eka ako nga kasi longganisang bawang na to. Ang kainaman naman kasi dito sa longganisang bawang na to, complete flavor na to. Hindi ka na maglalagay ng iba pang pampalasa. So kung may kulang man, siguro yung oyster sauce.
So kung medyo natatabangan ka pa, ikaw na bahala magdagdag kung ano pang gusto mong lasa. Tapos naman ay tubigan natin para sa pagpapakulo. At konting magic sarap na rin para mas masarap. Ihulog na rin natin ang bunga ng sayo. O yan, at luto na ang ating chicken inasal. Siyempre gagandahan ko ng plating para kaaya-aya naman tingnan at mukha talagang masarap. At nilagyan na natin itong chicken oil kasi 'di ba ito yung makakapagpasarap talaga dito sa inasal. Kung umabot ka man sa part na to, ay maaari bang i-share mo naman ang video na to? At maaari bang i-follow mo na rin ang page ko? At paki-like mo na rin. Sana'y nagustuhan mo at nakapagbigay ng idea para sa susunod na ulam nyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na food trip. Paalam!